Malamig ang simoy ng hangin sa labas. Tumatagos hanggang sa buto ni Erica ang lamig kahit na may suot pa siyang makapal na jacket. Lalo siyang nakadama ng pagkaantok dahil sa lamig. Tumingala siya, naghanap ng bituin sa kalangitan, ngunit wala siyang nakita ni isa. 3:00 na ng madaling araw pero marami pa ring tao ang naglalakad sa kalsada dito sa Makati. Karamihan ay mga teenagers at young adults. Mga call center agents. Tiningnan niya kung anong oras na sa suot na relo. May 10 minuto pa siya bago matapos ang kanyang break. Humitit siya sa daladalang sigarilyo, malalim, umaasang mapapawi ng yosi ang lamig na nadarama. Dahan-dahan niyang ibinuga ang usok na nasa baga na parabang ninanamnam. Pagkatapos ay dali-dali niyang itinapon ang sigarilyo sa basurahan. Mabilis siyang naglakad patungo sa elevator at pinindot ang up button. Bumukas naman kaagad ang isa sa mga elevators. Pumasok siya at pagkasarado ng mga pinto, ay naramdaman niya ang dahan-dahang pag-akyat nito. Medyo mataas ang palapag kung saan nagtatrabaho si Erica, isang call center na nasa 22 na palapag. Habang paakyat ay naalala niya ang 2 taong gulang na anak na iniiwan niya sa kanyang ina tuwing pumapasok. Mahirap talagang maging isang single mom, naisip niya, at napabuntong hininga na lang. Buti na lang at nakapasok ako sa call center, kung hindi naramdaman niya ang pagbagal ng elevator. Napatingin siya sa display at nakita niyang tumigil ito sa 14 na napalapag. Pagbukas ng pinto ay natigilan siya nang bumulaga sa kanya ang kadiliman. Walang ni isa mang bukas na ilaw sa floor na yon, at ang tanging liwanag lamang ay ang liwanag na nagmumula sa loob ng elevator. Nakinig siya, nakiramdam kung may tao. Hindi niya sigurado kung anong kumpanya ang umuukupa sa floor na ito. Hindi naman siguro bakante ang floor na ito. Bigla tuloy niyang naalala ang kwento ng isa sa kanyang mga katrabaho. Kalimitan, walang 13 na palapag sa mga building dahil ang paniniwala ay malas daw ito. Ang ginagawa ng mga developers ay nilalaktawan ang 13 na palapag at diretsyo na kaagad sa 14 na palapag. Ang ebidensya ay makikita sa mga elevator. Walang buton para sa 13 na palapag. Pagkatapos ng 12 ay 14 na napalapag na kaagad. Pero kung bibilangin mo ang mga palapag mula sa ibaba, ang 14 na napalapag talaga ang tunay na 13 palapag. Kahit palitan nila ng pangalan, 13 na palapag pa rin ang floor na ito. Naisip niya habang tinitingnan ni Erica ang madilim na palapag ay hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Walang kaingay-ingay sa palapag na ito. Naghintay pa siya ng ilang segundo at pagkatapos ay itinaas niya ang kamay para pindutin ang close button. Sandali. Isang boses ang narinig niyang sumigaw. Boses ng isang lalaki. Nagulat si Erica sa narinig. Nagsimulang sumara ang pinto ng elevator, kaya't pinindot niya ang open button. Muling bumukas ang pinto at isang lalaki ang mabilis na pumasok sa loob. Dumiretso ito sa likuran ng elevator nang walang kibo ni hindi man lang nag-thank you. Naiinis na nasabi ni Erica sa sarili, sumara na ang pinto at nagpatuloy ang mabagal na pag-akyat ng elevator, tahimik na tahimik sa loob. Walang ibang marinig si Erica kundi ang makina ng elevator. Pasimple niyang sinilip ang lalaki sa likuran niya. Nagulat siya dahil nakatalikod ito sa kanya. Hindi pala ito humarap sa pinto nang pumasok sa elevator. Noon din lang niya napansin na hindi pumindot ng floor ang lalaki,
aakyat din ba ito sa 22 na palapag? Pinagmasdan niyang mabuti ang nakatalikod na lalaki. Maayos naman ang itsura nito. Nakasuot ng asul ng polo at itim na slacks. Makintab din ang balat na sapatos nito. Nag-overtime siguro ito, kaya siya na lang ang natirang tao sa 14 na napalapag. Naisip niya. Napailing si Erica, hindi mapigilang mapangiti nang maalala ang naramdamang takot kanina nang huminto ang elevator sa 14 na napalapag. Tatalikuran na sana niya ang lalaki nang napansin niya ang kanang kamay nito. Mayroong kung anong bagay itong mahigpit na hinahawakan. Sa katunayan ay nanginginig ang kamao nito dahil sa higpit ng pagkakahawak sa bagay na iyon. Pilit inaninag ni Erica kung ano ang nasa kamay nito at nagulat siya nang makitang dumudugo ang kamay ng lalaki. Lalo pa siyang nagulat nang sumipol ang lalaki ng isang kanta. Isang kanta na bagamat masaya, ay nakapagpatayo ng mga balahibo niya. Mabilis siyang tumalikod at humarap sa pinto ng elevator, habang ang lalaki ay patuloy lang sa pagsipol. Hindi niya alam kung bakit pero pinagpapawisan siya ng malamig. Pakiramdam niya ay lumiliit ang elevator at nahihirapan siyang huminga. Matinis ang tunog ng ginagawang pagsipol ng lalaki sa likod niya na para bang lalong bumibilis at lumalakas. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Pakiramdam niya ay masusuka siya. Pakiramdam niya ay babagsak siya. Pakiramdam niya ay ting. Matinis na tunog ng elevator na nagbukas sa 22 nd floor. Nang hihina man ang tuhod ay nagmamadaling lumabas si Erica. Agad-agad ay bumuti ang pakiramdam niya. Nawala ang panghihina at pagkahilo. Kasabay nito ay agad-agad ding tumigil ang malakas na pagsipol. Dito ay natigilan si Erica. Dama niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang umikot sa pinagkakatayuan. Dahan-dahang humarap sa nakabukas na elevator kung saan siya nakasakay kani-kanina lamang. Hindi siya makapaniwala sa nakita, walang tao sa loob ng elevator. Napako ang tingin niya sa lugar na kinatatayuan ng lalaking nakasabay niya. Isang lalaking biglang naglahong parang bula, gusto niyang sumigaw. Gusto niyang umiyak. Ngunit wala siyang nagawa kundi pagmasdan ang elevator habang dahan-dahang sumasara ang pinto nito. Araw-araw ka ba sumasakay sa elevator? Ikaw? Anong kwentong elevator mo? Hanggang dito na lang. At huwag kalimutang mag-like and subscribe para updated ka sa susunod nating kababalaghang storya. Peace out!